Ito. Oh, ito na, nakita ko na. Tulad po ng sinabi ko, gumagamit siya ng VPN ngayon. Detail, website, number, contact information. At sabi, go and contact them. Diba? Eh di wow. Go and contact them. Ano ibig sabihin ng go and contact them? The question is, why should I go and contact them? That is the question. Pero, syempre, idol ko si Makagago. Best lawyer niya ito. Then I will contact them. Di ba? Eh kung hindi naman pala ikaw at hindi mo naman pala lawyer yan, eh di sana sinabi mo, sorry, fake lawyer pala. Please don't go and do not contact them. Di ba? Pero hanggang ngayon, wala kang binabawi. Di niya kaya napapansin sa sarili niya, nagmumukha na siyang tanga kay Susan Yance. No? Nagmumukha siyang engot no? Diba? That is very, very, very big question. Kakarag-karag yung sasakyan ni Kulaong para matatanggal yung mga pinto Anyway, shoutout sa lahat ng mga supporter ko. Eto na yon, magpapalit na sila ni Aba daw. Medyo, alam nyo, magaling makipagpatin usan yan. Kasi sobrang galing makipagpatintero, talaga bihasa. Bihasa ho sa pagtatago. Pero wag po kayo mag-alala. Sa katulad po ng sinabi ko, gumagamit siya ng VPN ngayon kapag siya ay nagla-live. Pero wag po kayo mag-alala. Yan po ay mailalagay sa kamay ng batas. At pag nahuli na po yan at nailagay na sa kamay ng batas, maaari na magkaroon na ng linaw. Tuluyan nyo nang makilala ang tunay na kulay ni Makagago. Kasi hindi ko pwedeng sabihin sa inyong masama si Makagago. Hindi ko yan kaya sabihin. Bakit? Una, higit sa lahat naniniwala kayo dyan. Plastic ang putya. Ilang beses mo nang pinagmumura si Makagago? Kasi yan ay iniidolo nyo. Ipagpasalamat nyo na lang sa akin. Dapat Relax muna ako, sir. Relax muna ako. Okay. Relax muna ako. Sabi ni Aba. Ito lang sa clip, 30 minutes. Sige. Abot na naman. Signal? Meron, may signal. Relax muna ako. Teka lang. Lakad ka muna. Papalitan kita maya-maya. So ibig sabihin si Kulaong nagdadrive pag mga gawing Isabela o gawing Nueva Vizcaya na. No? Nagdadrive siya kahit walang lisensya. Sana maalarma ang LTO. Ano ba nakakasakop diyan? LTO Region 1, Region 2, Region 3. Hindi Region 3. Region 2 siguro o Region 1. No? Sana maano yan, ma-check nila yan, madapuli nila si Kulaong nagdadrive walang lisensya. Mas matindi ang niyan, penalty niyan. Yun ang aking sasabihin. Bakit hindi ilipat mo kaya ba? Lipat tayo rin. Si Kulaong wala kasi itong paki sa tao. Pero mo kung bibiyahe ka ng Nueva Vizcaya, bibiyahe ka ng Isabela. Abay, napakatagal po niya, napakahaba po na biyahe niyan. Kung walang kapalitan dito si Aba, nako, putya, ang pagod niyan.
Lalo pa, ganyan sasakyan nakakarag-karag ang dala mo. Pakapalyado pa makina. Puro paahon yan. Pag gawing Bambang Nueva Vizcaya, puro paahon yan. Pababa, paahon, pababa. Tapos sa Isabela, ay maganda-ganda naman sa Isabela. Maganda-ganda kalsada ron. Pero kahit na, putya, mahaba yan. Mga 8 oras na drive yan o 6 na oras. Kung ikaw lang, mag-isa ka lang magdadrive, diba? Sana 2 man lang driver mo, kulaong. Ngayon na mahirap wala kasing pambayad. Sige, lipat tayo. Natapalitan na kita. Huwag dito sa Petron. Mapapalitan na kita. Ibig sabihin, nag-drive si Kulaong dyan. Sana may makakitang LTO. O kaya yung bang masagi siya. Tapos siya driver, Putya, ang laking abala nun. Nakadisgrasya ka, wala kang lisensya. Nasa biyahe ho ako, medyo napagod kami. Doon tayo sa kabila, sa may tabing ng Nag-mute na Ayun. Ito yung sinasabi ni Food Genius. Yun pala yun. Yung lugar na tinuro ni Food Genius kung saan papunta at kung saan kung ano yung gagawin. Teka, ito yung post ni Food Genius. Yung may uutangan, kaya doon pupunta, may uutangan. Natin dito. Food Genius. At yan, hindi naman lumalabas sa akin ngayon yung itim na Food Genius. Ayun. May space pala yung ginawa ko. Saan nga ba yun yung sinabi? Ito yun. Sa Google Map, Pan-Philippine Highway, tapos, ayan Sabi dito, saan ka pupunta, Kuya Norman? Isasanla mo na naman yung Ford E150. Naku, wag na. Di na yan tatanggapin ni Nanay Dolores. Yung Ford Expedition nga hanggang ngayon naka-alarm sa LTO. Sumisigaw pa ng tubusin mo na ako. Hindi pa nga natutubo siguro kasi 100 premium yun 113,000. Hindi matubos ni Kulaong. Tapos sasabihin pa ni Kulao, marami siyang pera. Diba? Yan yung yan yung mga halatang hilahod na hilahod si Kulaong. So pupunta pala doon sa sa pagsasanlaan na naman. Doon pala papunta. Kuya Makwan, hello po. Kuya Jeffrey, wala lang maibutas kaya paulit-ulit lang siya sa Yanse. Tama. Hindi na yung tutubusin, bamboo. Kuya Henry, daming bundok aakitin mo dyan. Simula San Jose to Santa Fe. Tapos bundok pa ng Nueva Vizcaya going to Isabela na. Pag umuwi ako Santiago, inaabot ako ng 9 to 10 hours gawa ng pangit kalsada sa Santa Fe. Ang tatay ko po, driver ng bus ng Victory Liner. Hanggang Tugigaraw. Okay, Boss Mac, meron po ba kayo collection ng mga snapback cup? Meron po. Okay, di matubos tas ililibre pa ng tuition mga college student. I don't see any logic in there. Tama. Diba? Kaya ito si Kulaong, kita nyo kahit malayong ganun Putya tinatanggap ng aba. Kawawa rin yung aba, mag-isa lang siya nagdadrive. Pero yun nga, narinig nga natin na sinabi ni Kulaong, papalitan kita. Pahinga mo muna dyan. Chill lang daw 30 minutes. Tapos papalitan niya daw si aba. Kaya kaya nag-mute si Kulaong
No? Kaya nag-mute doon eh kasi maririnig na siya ang magdadrive. Tignan natin kung magsalita pa. Stage. Di ba? Pinipilit nilang tabunan. Biruin mo. As sabi nila, mag-focus tayo. Dapat pilayan si Mang Musin. Mas vulnerable daw ako pag walang... Dapat dito i-alarma to sa sa LTO sa region ng Isabela o provincial office ng LTO, no? Sana kasi si MG, tingin ko may contact na silang dalawa ni LTO Chief Marcos Lacanilao. So, kung meron na silang contact dalawa, pwede nang i-forward ni MG etong video na ito ni Culaong na sinasabi niyang papalitan niya. Etong si Aba at siya ang magdadrive. Tapos, pwede tong abangan na. 'Di ba? Pwede na tong ipa-intelligence. May intelligence yan ang LTO. May intelligence sa group 'yan. Para maimbestigahan yung mga ganito. Naalala niyo yung mga colorum na ba na hinahabol? Nakita ko yun sa mga video na nakikita ko sa ibang mga social media platform. Nakikita ko na hinahabol nila yung mga colorum na ban. Ay talagang grabe ang takbo ng colorum na ban. Bakit? Putya, pag nahuli ka, parang 400,000 yata ang multe sa LTO. I-impound talaga sa sakyan mo. O baka pati ikaw makulong ka pa. O ito si Culaong, driving without license. 'Di ba? Malaking malaking perwisyo 'yan sa mahuhuli. Yung driving without license, pwedeng yung sasakyan yan, i-impound. Kasi kaya siguro na ganyan ginagawa ni Culaong sa Isabela o sa Nueva Vizcaya kapag siya po ay nandiyan na, nagdadrive na siya. Kasi nga, ang kanyang magiging naman, kumbaga, may mga, sabi niya may mga tao siya dyan. May ninong. Sinashoutout pa nga niya yung governor ng Nueva Vizcaya pero sinoplak siya eh. Tignan natin kung magsalita pa si Culaong dito. Nakamute hindi pa binabalik ko eh. Doon sa magandang pahingahan siguro pupunta. Ha? Taas walang tao. Hindi, okay na yan. Ilagay mo sa yan. Kahit nakaputi. Di ba? So, yun lang. Hindi ho lalamig ang isyong ito at patuloy natin nabubuksan ito at hagilapin natin kung nasaan sila. Nakakapagod pero hindi ako titigil. Ilalagay natin si attorney, sabi, sa kamay ng batas. Kala ko ba hindi attorney? At doon, malalaman na natin, baka hindi lang yan ang involvement ni Makagago. Baka, allegedly, may nagsabi, allegedly, na talagang baka halos kay Makagago napupunta yung mga naloloko ni Susan. Kaya, hindi niya malaglag. Allegedly, baka. May allegedly na ngayon saka baka si Culaong. Na nakaraan sigurado siya eh. Kasi napakasimple na naman eh. Pwede niya sabihin, sorry peke pala yung abogado ko. Please do not go and contact them. Di ba? No. Di ba? you see? Yun. Anyway, nag-live lang ako. Shoutout sa lahat. Mabuhay kayo. Kita-kits sa bakdo. God. Tingin ko pinalitan niya na si doon. Si Aba, magdadrive na siya. Sana naman merong makatimbre
O, sana maalarma sa LTO Region 2. Region 2 pala yun. Dapat talaga maoblo na si Culaong kasi hindi magandang halimbawa sa tao. Dapat mawala na yun sa social media. Sana nga. Kuya Henry, hirap pa niyan. Pag umakyat ka na ng bundok, tapos mga nasa harapan mo, mga trailer na loaded na, mabilis pa maglakad kaysa sa takbo nila. Tapos lubak-lubak kalsada. Hirap pa naman makachempo, umovertake. Oo, kasi ano lang yun no? Single lane lang yun It's none of your freaking business, Kulaong. Ay, si Ate Victoria nandiyan. Okay. Kaya mga OFW, wag na kayo magpa-load. At kayo na, magpalipad at kayo na bumubuhay kay Kulaong. Hayaan nyo na siya magbanat ng buto. Actually, yung kaninang vlog ko, inano ko yun, yung patungkol dyan kay Kulaong na tuwan-tuwa siya dati sa dami ng palipad sa kanyang live. Grabe palipad nun. Yan yung tinapi ko kanina, in-upload ko Di matubos tas ililibre pa ng tuition mga college student. Yan ang niyan, abangan natin. 16 na ngayon. Baka mamaya si Kulaong magpakulong na lang kasi wala siyang ibibigay na 100,000 sa mga estudyante. Kasi wala ngang kabuhayan wala ngang pera baka yun ang gawin na lang ni Kulaong. Magpakulong na lang ako, wala akong pera Di ba? Kasi yung kanya sinabi na kalahating milyon, 500,000 yun yung kanyang pamimigay. 5 estudyante, tigi 1,000. Saan niya kukunin yun kung wala siyang pinagkukunan? Di ba? Nakakasuya yung kanya mga pinagsasabi, puro tungkol kay Sabi. Walang bigat 'di ba? Lumabang ka naman na medyo may bigat, 'di ba? Puro ad hominem ang binabato niya kay kay MG. Puntahan na lang natin 'to.